O siya, opisyal na ba ngayon? Pagkatapos ng YouTube, inanunsyo ng mga autoridad ng Russia ang pag-block sa WhatsApp at Telegram. Sa kalagayan noong Oktubre, 22 na itala ang ganap na pag-block ng access sa mga mensahero na Telegram at WhatsApp sa 40% ng mga rehiyon ng Russia. Ayon sa mga eksperto, bago magbagong taon, malilimutan ng mga tao sa Russia ang mga mensaherong ito dahil layunin ng Roskomnadzor na tuluyang i-block ang operasyon nila. Ayon sa Roskomnadzor, para labanan ang mga kriminal at batay sa ulat ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas, ginagawa ang mga hakbang para limitahan ang operasyon ng mga dayuhang mensahero. Sinabi rin nila na mismong mamamayan ang lumapit sa kanila para tuluyang mablock ang tinatawag nilang malas na kanluraning mensahero. Kapansin-pansin din na nagsimula na ring makaranas ng mga problema ang mensahero na signal. At ang plataforma ng YouTube, gaya ng alam ninyo, ay matagal nang gumagana sa Russia gamit lang ang VPN. Mabilis na bumabagsak ang bakal na kurtina sa mga Ruso. Tatalakayin pa natin ang detalye mamaya sa episode. Ako si Alexi Pichi. Tara, pag-usapan natin ito sabay-sabay. Bago simula ng episode, hinihiling ko munang mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita sa description ng video ang link. Dito kami agad nagpo-post ng bagong balita. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa bayad na membership. Paano ito gagawin? Nasa video description ang lahat ng detalye at paraan. Nakasulat doon, suportahan si Alexi Pichi sa pinakakomportabling paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Noong Oktubre 22 sa 40% ng rehiyon ng Rusya na block ang access sa Telegram at WhatsApp. Sinabi ng Roskomnadzor na nilimitahan nila ang access sa serbisyo dahil sa demokrasya at may ilang sangkot na bahagi ng gobyerno. Sa Rusya, may mga rehiyon na nag-uulat na hindi na lang sila makakatawag, kundi pati makapag-chat sa mga messenger na Telegram at WhatsApp. Paalala lang, may kabuuang 85 na rehiyon sa Rusya. Sa 85 na iyon, sa 34 ay hindi na gumagana ang mga messenger. Naitala ang 3 beses ng pag-block. Sinimula ng mga autoridad ng Rusya na higpitan ang access sa WhatsApp at Telegram noong Lunes pa lang ng hapon, ika-20 ng Oktubre. Noon ang pagbablock ay higit na nakaapekto sa Timog Rusya. Sa ibang mga apektadong lugar naman, hindi naging malawakan ang problema. Pagsapit ng gabi ng Lunes, nagsimula ang panibagong bugso ng mga pagbablock. Partikular nitong naapektuhan ang Bashkortostan at ang rehiyon ng Irkutsk. Noong Oktubre 21 pinalawak ang mga paghihigpit sa 21 rehiyon gaya ng Moscow, St. Petersburg, Tatarstan, Yaroslavl, Kaliningrad, Yakutia, ilang bahagi ng Malayong Silangan, at iba pa. Sa araw ng Oktubre 22, inihayag ng Roskomnadzor na sinimulan na nila ayon sa kanila ang bahagyang paghihigpit sa operasyon ng WhatsApp at Telegram. CP! Iginiit ng Roskomnadzor na ang 2 messenger na ito ay naging pangunahing mga plataporma kung saan ang mga masasamang loob ay nanlilinlang at nanghihingi ng pera sa mga mamamayan. Pati na rin hinihikayat silang masangkot sa mga gawaing paninira at terorismo. At ayan. Ayon pa sa kanila, tumanggi ang WhatsApp at Telegram na makipagtulungan sa mga autoridad ng Russia laban sa mga krimeng ito, kaya kailangan na lang daw ipatigil ang mga serbisyong ito sa mga Ruso. Pero sa totoo lang, tumanggi lang talaga ang mga messenger na ito na ibigay sa Kremlin at sa mga autoridad sa Russia ang lahat ng datos tungkol sa mga gumagamit. Nakakatawa raw, sabi ng Roskomnadzor, unang binlock ang Telegram at WhatsApp dahil sa dami ng reklamo ng mamamayan. Na parang mga Ruso mismo ang nagreklamo. Nakiusap daw sila sa Kremlin at kay Putin na i-block na ang access sa nakakainis na Western Messenger. Well, sa isa sa kanila, sigurado yun. At sa ngayon, ang WhatsApp sa Russia kahit papaano sa ilang mga rehiyon ay de facto na block na. Sa ibang bahagi ng mundo, parang ayos lang ang messenger. Pero dito sa Russia, ito raw ay kanlungan ng mga terorista at manloloko. Ngayon, kumbinsido ang mga eksperto sa Russia na ang pag-block sa Telegram at WhatsApp ay isinasagawa ayon sa plano. Higit pa dyan, pinaaalala ng mga eksperto na inuulit lang ito. Inuulit ang nangyari noon sa YouTube. Pinaaalala ko
Noong tag-init ng nakaraang taon, nagsimulang i-block ang YouTube. At sa katapusan ng 2024, hindi na ito gumagana sa Russia maliban kung may VPN. Sa palagay nyo, may sinabi ba ang mga Ruso sa autoridad? Binlock sa kanila ang YouTube, pero ano ginawa nila? Hindi naman. Tahimik nilang tinanggap at nagreklamo na lang. Pinakamalaki na siguro, sa kusina lang nila sinasabi sa asawa nila. At ngayon, narito na ang mga balita mula sa loob ng Rusya. Sabi ng mga industriya ng telekomunikasyon, iniulat ng Channel Dozhd na posibleng ma-block ang Telegram, ang pinakasikat na messenger sa Rusya na may mahigit 100 milyong users bago magbagong taon. Dito ko lang gustong sabihin na para sa akin, ang Channel Dozhd ay isang takip lang ng oposisyon. Isa itong pseudo-oposisyon na channel sa telebisyon. Sa kontekstong ito, pwede nating tanggapin ang kanilang impormasyon. Maniwala man kayo o hindi, nasa inyo na yan. Sinabi ko na ang aking posisyon tungkol sa Channel Dozhd. Ngayon, talakayin pa natin ito ng mas detalyado. Bakit opisyal na binablock ang mga messenger sa Russia? Ano ang dahilan ni Putin at bakit parang sunod lang ang mga Ruso dito? Noong Miyerkules, opisyal na inanunsyo ng Roskomnadzor na sinimulan na nilang limitahan ang operasyon ng messenger na ginawa ni Pavlo Durov na dati na rin nilang sinubukang labanan noong 2018 pero hindi nagtagumpay. Kasabay nito, na-block din ang WhatsApp na may mahigit 70 milyong gumagamit halos kasing dami ng sa Telegram. At ang desisyon ay ginawa upang labanan ang mga kriminal. Batay sa mga materyales mula sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas at sa maraming reklamo ng mga mamamayan. Ibig sabihin, akala ng Roskomnadzor na tanga ang mga Ruso kasi sinasabi nila na binablock ang access sa Messenger dahil daw hiling ito ng mga tao kahit hindi naman nila alam. Kayo talaga ang may gustong hindi gumana ang YouTube, Telegram, WhatsApp, Signal at iba pa. At pagkatapos, gagawan kayo ng Cybernet. Gagawan kayo ng isang sovereign internet na si Vladimir Putin lang ang magkokontrol at matutuwa pa kayo doon. Kayo mismo ang humiling niyan, sabi ng Roskomnadzor. Sa totoong buhay, tumanggi ang Telegram at WhatsApp na magtrabaho para sa Kremlin kahit hinihingi ng rehimen ni Putin ang impormasyon sa mga chat at tawag ng mga Ruso. At para maintindihan ang laki ng problema, kailangan nating bigyang pansin na simula pa noong Agosto ay may mga limitasyon na sa pagtawag gamit ang mga messenger na ito sa Rusya. Pero ngayon, hindi na rin posible ang magpadala ng mga mensahe. At sa kabuuan, hindi na talaga gumagana ang app sa mga kamay ng isang Ruso. Ayon sa mga eksperto, hindi agad mabablock ng Roskomnadzor ang mga messenger kaya unti-unti nilang hihigpitan ito. Gaya ng random at hindi regular na pag-block, una sa fixed line operators, tapos sa mobile. Dahil dito, lalong nagiging mahirap at hindi maginhawa ang paggamit ng mga messenger. Parang kusang sumusuko ang mga Ruso. Sabi nila, hindi na maginhawa, laging may sira, lilipat na lang ako sa ibang sovereign app. Sa ganitong paraan, nagsimula na sa Rusya ang paglipat sa bagong yugto ng pag-block sa mga natitirang plataporma na hindi kontrolado ng Kremlin. Ibig sabihin, malinaw na malinaw ang layunin ng Kremlin, magpatupad ng ganap na kontrol. Gusto ng Kremlin kontrolin hindi lang ang impormasyon online kundi pati mga ruta at paraan ng trapiko. Para gumana ang internet ng Russia nang hiwalay at kung kinakailangan, maaaring buksan o patayin ayon sa kagustuhan. Kung gugustuhin ni Vladimir Putin, kaya niyang patayin ang internet at mapipilitang magbasa ng dyaryo ang mga Ruso. Sa ngayon, hindi pa ito lubos na nagagawa ni Putin, pero ang Kremlin ay napakalapit na sa layuning ito. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang inyong opinyon sa ibaba ng episode, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.